to discuss the overview of the FOI program and the review of proper request handling. Ms. Trish, take it away po. Ayan. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, magandang hapon po. Thank you for joining us once again sa ating yearly orientation po no, doon sa ating mga FOI requirements. So medyo may changes po tayo no for this year. So later po no i-discuss yan ng ating dalawang senior compliance officers, yan si Ms. Dayan and si Ms. Ces. Yan, bibigyan nila ng linaw no kung ano ba itong mga bago nating requirements. Yan. So, kindly take note po no, kung ano yung mga changes na yun at ano ba yung mga requirements no, na bago kung meron man at yung mga kailangan natin i-review na mga requirements. Baka po may mga changes na. Yan, kailangan nyo pong i-check. Okay, pero bago po tayo pumunta dyan, no, let me lay down the foundation first. Mag-review lang po tayo ng kaunti, no? Kung ano po ba si FOI, number one, and then yung ating proper request handling, no? Kasi kasama na din po yan no, sa ini-evaluate natin every year. I think nag-start po kami 2 years ago no, na nag-request po kami sa inyo ng certification po no, ng, na talaga nagpapatunay na wala po kayong overdue request. Ayan. So, since we are starting to audit po no yung inyong request handling, kaakibat po iyon no nung pagche-check namin kung meron po ba talagang overdue or pending no ang isang agency. Napapansin po namin no na parang medyo kailangan natin balikan no yung proper tagging, proper status no, flagging sa ating mga dashboards. Ayan. So balikan po muna natin siya no since we will be auditing you once again po no this year for last year's performance, no? I-check namin yung inyong pending and overdue request. And at the same time po, no, umpisahan na po namin silipin, no, kung tama po ba talaga yung inyong mga tagging, no, or tama po ba yung inyong mga status na nilagay sa inyong mga requests na hinawakan or hinandle. Ayan. So, balikan po natin. Sige po, first slide po tayo. Hindi ko napapatagalin. So, para po sa mga bago, Executive Order number 2 series of 2016, automatic po yan. No? That is the EO, that is the executive order that operationalizes po no, the FOI program across the executive branch. So para po sa mga bagong FROs, yan medyo marami po ako nakita no, na bagong mga pangalan doon sa ating participant list. Yan. Kung gusto niyo pong matuto or gusto niyo pong mabasa ng kabuuan kung ano po ba itong executive order na ito no at bakit at ba't kailangan ako ma-designate yan, you can read executive order number 2 series of 2016. That is the EO po no that operationalizes this program across our branch, across the executive branch. Okay? Next slide po. Bakit po no kami ang nagde-discuss na ito no? Because we are the agency po no, we are the office po no that was designated po no through Department Order number 18 series of 2017 no. Nagawa po yung Freedom of Information Project Management Office before, ngayon po Program Management Office na. So that's Department Order number 18 series of 2017. That is why every time po no na kailangan niyo ng hand-holding session, meron kayong mga clarifications no, sa amin po kayo lumalapit. Lalo na po sa mga bago no, sa amin po kayo magtatanong, sa amin po kayo magpapabook ng appointment just in case po no you need additional guidance or kung medyo naipasa po sa inyo tong responsibility na ito no without a proper turnover or medyo mabilisang turnover po no yung nangyari. Okay? So that's us. That is our office. Next slide po tayo. Yan. So ano po ba no si FOI? So ano po ba yung tinutungtungan natin no? Ito po siya. We make sure po no that every Filipino po no shall have access sa ating information, sa ating official records, public records, sa ating mga documents, mga papeles po no pertaining to official acts, transactions, decisions po no, as well as government research data po no used as basis for policy development. So ibig sabihin po niya no, we are giving our citizens the doorway po no
to access government information. So, when we implement FOI, ayan, automatic po, no, binibigyan natin sila ng pintuan, no, para po meron silang daanan, meron silang mapagtanungan, meron silang platform, no, where they can ask and lodge their questions, no, that are important to them. Okay? So, yan po. Next slide po tayo. So, mabilisan lang po talaga to. Review lang tayo because we will be focusing po, no, doon sa request handling natin, no. I-reviewin po natin yan. Okay? And this is also the 5 core goals po, no, ng ating programa, no. We aim for a transparent government. We wish to be the vehicle po, no, to dismiss or to fight fake news. Hopefully po, FOI will be a household name, no, na hindi na tayo maniniwala basta-basta because we are more discerning, no, pagdating sa mga impormasyon na ating papakinggan. And then, we hope po, no, na gamitin pa si FOI for further po, no, na mas malalim pa for academic research. No? And at the same time, because we are sharing po, no, or i-share natin yung mga datos na meron tayo, no, sa ating mga researchers, sa ating mga requesters, no, hopefully it will translate to innovation. And yung mga innovation po na yun, no, it will also translate to empowerment, no. We will have an empowered citizenry. Kasi nga po, tayo ay mas mabuti na po, no, sa pagpili. We'll have more information na gagamitin natin, no, for better decision making. So yan po ang ating 5 core goals. Okay? Next slide. Yan. Okay, so ito, daanan lang din po natin ulit, no? Ano po ba ang access to information? Pag sinabi nating access to information under the universe of FOI, ano ba yon? Okay, balikan natin. So we are talking about our official records, our public records, and our information. Okay? So yung official, yung public, yan, madali natin siya ma-identify. So information, medyo mabigat, pero let me give you somehow po, no, a background kung ano po ba yung ibig sabihin natin, no, when we hear information, no, under the FOI program. So we are talking about these types of information. Sige po, next slide tayo. Yan. So yung mga records natin, mga dokumento na meron tayo, yung mga papers na meron tayo, mga reports, letters, contracts, again, that are already awarded, minutes of the meetings that are not, again, confidential in nature po, no? Mga maps, libro, yung mga books na meron tayo, instructional modules that we can share, those are included. Photographs, yan, mga data sets, mga datos, yes. We will share it with our requesters po, no? And then yung ating mga research materials, mga films, sound and video recording, yes, included po yan. Magnetic or other tapes and electronic data. Okay po. So, ibig sabihin po, no, kung nakikita natin, access to information. So, sa FOI po, no, umiikot siya sa pag-request ng impormasyon. Okay? So, si FOI po natin kakalimutan, no, ano po siya, aftermarket service po talaga siya. So, pag meron kang gustong makuhang information na hindi po natin makukuha, no, or hindi po pwedeng makuha ng ating requesting party sa ilalim ng ating mga kumbaga po na service rendered or yung mga services na binibigay po natin, no, under sa Citizens Charter natin or yung mga frontline services po natin, no. Doon lang po natin siya ipapasok under FOI. At lalo na po, no, kung humihingi po siya ng datasets, no, unless wala po kayong ganong kumbaga service sa inyong mga frontlines. Yun. So tatandaan po natin yan, ha. Hindi si FOI po, no, is a platform to request for information po, no. Hindi po siya ginagamit pag kayo po, no, ay kung meron po magre-request ng inyong frontline service po, no, or kung meron po magre-request sa inyo, let's say po for interview, yung mga hindi na po saklaw, no, sa paghingi ng information. At lalo na po, no, meron naman na po kayong proseso kung paano po hingin yun. Yan. We will direct our requesters po, no, doon sa proper requesting or dun sa proper channel po, no, kung paano po hingiin iyon, no, yung mga additional na yun na outside po, no, sa pag-request ng information. So yan, gusto ko lang po kayo paalalahanan yan kasi minsan po, no, nagiging ano po yan, kumbaga point for
query or discussion po no, ng mga FROs. Kung pag mga ganun bang situation, FOI pa ba yun? Ayun po, no? Titingnan po natin siya. Ito po ba ay papasok pa rin po ba sa pag-request ng information, no? Or datos? Wala ba kaming proseso para dito sa hinihingi na ito? Yun. So let's examine po, no, bago po natin siya i-categorize under the FOI program. So yun po. Next slide po tayo. Yan. So ito po no, yung isa pa sa mga katanungan. Trish, ano ba ang difference ni FOI no sa iba't ibang information drives no na meron na tayo sa ating government? Kasi marami naman na po talaga no. So nakikita nyo po sa inyong mga screen. Ayan, si DILG, meron siyang full disclosure policy. Yan, full disclosure policy nila. Meron din silang DevLive. And then si DBM, meron siyang transparency seal. And I think binubuhay po ata nila ulit si Project Dime, ayan, and then si DICT, meron siyang open data. So lahat po yan, no, sa nakikita nyo sa inyong screen, yes, they are projects of the government po, no, that provides information, no, nagbibigay po ng datos, impormasyon, no, sa ating mga citizens, no. Pero kasi, ito pong mga nabanggit ko, no, ito po ay na-cherry pick na natin, or tayo po, no, yung pumili, no, sa tingin natin would be of interest po, no, sa ating mga requesting party na. At yan po yung tinatawag natin na proactively disclosed information, or sila po no ay gumagalaw under proactive disclosure. Ayan. So, sabi ko nga po no kanina, FOI is a doorway. So, tayo po no ay platform. So, ibig sabihin po no, pag hindi nila makukuha dito sa mga information drives or campaigns na meron tayo no, which proactively disclose information no, sa ating mga citizens at meron talaga silang katanungan na wala doon. So that's the time po no that they lodge their query, their request po no under the FOI program, which works under reactive disclosure. So tama po no, kanina proactive. So ibig sabihin po we proactively disclose that information. Si FOI naman po no reactive. Tama po, reactively disclosing the information kasi dapat po may trigger no para makuha nila yung information na yun. Dapat meron silang tanong no. And that question is the trigger. So yun po yung pinagkaiba ni FOI doon sa iba't ibang information drives na meron po tayo no sa ating government. Ayan. So sabi ko nga po no, this is just a quick review of what we already know po no. Baka po maraming sa atin dyan na matagal na FRO no, tas medyo matagal-tagal na rin pong hindi nakaka-attend ng ating mga FOI events. Yan. So this can be po no a good time for you to kumbaga po no revisit no i-refresh po no yung ating memory kung paano po ba no i-handle yung mga iba't iba pa po no na mga FOI ano natin procedures and policies no paano po ba hawakan talaga ang ating mga FOI request. Okay, next slide po tayo. Yan. So again, meron po tayong dalawang platform sa pag-request ng information. Meron po tayong standard FOI and electronic FOI. So dalawa po ha, hindi lang po tayo electronic FOI or e-FOI lang po tayo no, nagpa-process ng FOI request. Meron pa rin po tayong standard ha. Hindi po natin pwedeng tanggalin si standard FOI kahit po na gusto natin i-transition lahat no sa e-FOI kasi po hindi natin pwedeng tanggalin yung inclusivity aspect no ni FOI kung saan po no we can still cater the request of our citizens who are not kumbaga po no technologically literate no or yung talagang maalam sila or techie savvy nga no kung tawagin natin. So we still need to cater them po no. That's why we need to retain our standard FOI platform. Okay, okay lang naman po sa amin if every time na meron po magre-request sa inyo, i-assist nyo po sila, no? Meron talaga kayong FOI corner or kiosk at doon po sila magla-lodge ng kanilang FOI request with your assistance, no? Especially po for our senior citizens na hindi talaga ganon pa, kumbaga po, no? Kasanay na humawak ng mga equipments, yan. So, okay lang naman po yun sa amin, but we cannot remove po, no? The standard FOI. So, yung mga
papasok po no na information, request for information outside po no sa electronic or sa EFOI portal natin or sa ating mga EFOI portal dashboard, we count it or we put it po no under the standard FOI. Ayan po ha. Mga reminders lang po iyan na baka po no minsan nakakalimutan na natin ha. So everything else po no na hindi po pumasok under the EFOI portal na request, let's say po no through snail mail, through Facebook inquiry, through email, let's say po through a phone call, kung saan man po kayo no na-requestan ng information no na hindi po papasok sa electronic FOI natin or sa EFOI natin, we count that as a standard FOI request. Okay? Next slide po tayo. Okay. So ano ba ang mga requirements no para maproseso natin ang isang FOI request? Alam ko pong memorize ko na to pero daanan pa rin po natin no. Unang-una po no, the way of requesting for information or yung pag-file po no or yung pag-lodge ng isang FOI request, that is for free. Libre po ang magtanong, ha? Wala pong bayad yan. We should not charge them. Kung meron man pong magfa-file ng, let's say po, 10 na FOI request yan, meron silang 10 tanong, that is for free. Okay, libre po yung tanong nila. But we do understand po, no, na pag yung kanilang request for information ay talagang somehow very voluminous at talagang kailangan po, no, ng additional budget. Yan, especially po, no, kung tayo yung agency na marami po talagang hinahandle na mga datasets yan at talagang madalas po tayo pinagre-requestan ng information no ng ating mga citizens yan. Alam po namin na it would really take a toll po no sa ating resources. Ayan. At ano po dyan no, baka hindi po natin naisama si FOI sa ating budget. Ayan. So minsan po no, kailangan natin no at kailangan i-replenish kung ano yung nawala no. That is why we allow po no agencies to have their own schedule of fees po, no, reasonable schedule of fees, no, for printing, photocopying, certification services po, no, for those requests for information that would fall under FOI. Okay lang po yun sa amin, no, we allow that as long as you put it under your FOI manual. So again, ang pagtanong, ang pag-lodge ng request, that is for free, but yung pag-release ng information, kung kakailanganin po, no, let's say po ng additional budget for printing, photocopying, certification, or kung ano na po no, yung kailangan ng inyong ahensya to process the request, we allow that po, no? As long as it is reasonable po, no? You can inform your requestor, the requesting party po, no, that this request will entail this cost, no, pag nilabas natin yung information, no. Pero pag ano naman po, no, baka po yung iba hindi lang nila alam na okay lang po sa inyo na electronic data, pag ganun po, libre, ayan. So you could also offer that, no. But again po, no, wag po natin kakalimutan, libre po magtanong, ha. Hindi po natin i-charge yung ating mga requesting parties for that. Okay? But again, yung pag-release ng information, if you need, kumbaga po, no, talaga yung additional extra budget or kailangan talagang ipataw yung fee na yon for that certain service, we allow that. But again, the lodging of the request, that is for free. Okay? At ang kailangan po natin sa kanila is yung kanilang FOI request form. Pag sa EFOI portal, yung kanilang form is yung kanilang sinasagutan na no, digitally. Pag standard naman, ito yung binibigay nyo na standard FOI request form po no, na nasa inyong mga FOI manual din. So yun yung ibibigay nyo sa kanila, yung kanilang FOI request form, and then kailangan po ng kanilang government issued ID. Okay? So paalala po, no, dalawa lang yung ating hihingiin sa kanila. Yung kanilang request form at yung kanilang government-issued ID. Pag kailangan po natin ng additional document, dahil po dun sa kanilang hinihingi, okay lang naman po sa amin as long as you could explain it to them why we need that additional document. Kailangan po parati nating ini-explain sa ating mga requesting party why. The why should always be explained. Hindi po pwede na hingiin lang natin, hindi po natin i-explain para po mas naiintindihan din nila. Okay? So yun lang po.
government-issued ID, and their FOI request form. Additional documents can be requested as long as you explain it po, ha? Kailangan po explain natin. Okay, for cases po, review ulit. Pag wala pong government-issued ID, si citizen, may cases po na we allow. Ha, wag po natin kakalimutan yan. If the information being requested is something that we freely give, even before the implementation of FOI, then we do the same. We lean towards to disclosing the information. Bakit? Kasi ibig sabihin po, no, for public consumption talaga siya. For example, kung briefer naman po yung hinihingi or let's say po brochure of your certain program, no, tas dinaan niya sa FOI, wala siyang government-issued ID, yun lang naman hinihingi at talagang pinapamigay naman po natin, no? So I think hindi na po natin kailangan requestan ng government-issued ID, no? Yung ating requesting party. Just in case po, no, na ganun yung situation. If the information being requested is something that we freely give po, no? But, pag kailangan po talaga ng pagkakakilanlan, talagang kailangan ng additional documents kasi somehow, no, the information being requested is, medyo sensitive, then we can request for other documents po, no? That would satisfy the requesting, that would satisfy the agency, no? Na talagang siya talaga si requesting party. So we allow that po, no? Okay naman po yun sa amin. Kasi po, no, ang goal ng ating program is we lean towards to disclosing the information. Okay? Next slide. So take note po natin, no, yung mga aha moments natin dyan, no, while I'm discussing. Baka po meron na tayo yung mga nakalimutan or parang, oo nga, ganun nga pala siya. 'Di ba? Minsan po may mga ganun tayo. So ito na po yun. This is the perfect time, no? Umpisa ng taon, we do a quick refresher of our FOI process. Okay? So, same pa rin po, no, yung ating time frame. We still give you 15 working days for simple requests and additional 20 working days for complex requests. A total of 35 working days pa rin po tayo. Again, si 7 working days po, no, is just the average processing period that we have pagdating po, no, sa pagproseso ng isang FOI request. So, it's just a data that we would like to share sa inyo po, no, para po hindi din kayo kabahan, lalo na po yung mga bagong FROs, ayan, na talagang wala pang kaalam-alam, sabak na agad, 'di ba? Ano ba 'to? Ano bang gagawin ko dito, no? Na it only takes 7 working days po, no, to process ang isang FOI request. That's an average po, no? At an average. Ibig sabihin po, kadalasan ng kanilang hihingin is something that we already have or something that we are really familiar with, no? So isang kadalasan po, ganun naman yung kanilang hinihingi. Okay? But you are free to, kumbaga po, na-exhaust the 15 working days for simple requests and additional 20 working days for complex requests. Just in case, kailangan po talaga ng additional time po, no, dun sa kanilang hinihingi. Okay? So yan po, no, wala pong nagbago sa ating time frame. The same pa din po. 15 plus 20 working days, a total of 35 working days. Okay? Again, kung kailangan nyo po, no, ng additional time, let's say po, no, maaga pa lang ma-identify nyo na, you can already apply for the extension, no? Pwede nyo na po siya agad i-take effect para hindi na rin po nag-aantay si requesting party. Baka po sa dulo ng 15, tsaka tayo mag-extend, no? Pag na-evaluate na po natin, pakita natin na kailangan talaga ng karagdagang oras, then we already, target for extension para po maset agad yung expectation ng ating mga requesting party. So, yun po, no? Again, kung ano yung pag-classify ng simple, pag-classify ng complex request, we allow your agency po, no, to identify since mas kilala nyo po yung inyong proseso. Okay? Next slide po tayo. Yan. Balikan po natin, no? Balik-aral tayo doon sa ating workflow. Paano po ba hinahandle ang isang FOI request? So this is the standard FOI request workflow. Yan. The same din naman po siya halos sa EFOI, no? Ang pinagkaiba lang po kasi later makikita natin, dadaanan po natin, no? So, si requesting party, pupunta siya. This is the standard again, no? Ito po yung pen and paper way of requesting for information. Kung saan po talaga face-to-face, di ba? Talagang pupunta siya sa inyong ahensya, hanapin niya si receiving officer, yan. And then, dun siya magsasubmit ng kanyang request. So, this is the process po, no? So, si requesting party, magsasubmit siya ng kanyang FOI request form sa receiving officer.
Kasama yung kanyang government-issued ID, and then si receiving officer po, no, dapat i-check na yung kanyang request. So, kailangan dun pa lang, daanan niya na yung kanyang initial evaluation and clarification para po no malinaw na agad ano po ba yung hinihingi at kung may kailangan po tayo no na additional documents, let's say po no pagbasa pa lang ni FRO, ay nako, pag ganito kailangan ng additional, let's say po no, kailangan ng additional certification from the advisor, let's say lang for certain agencies po no, no naghahawak talaga ng research. Minsan pag ganito, ay kailangan namin ito ng ano, certification from the advisor or letter from the advisor. Let's say lang po dun pa lang sasabihin na natin kay requesting party. No, explain na natin sa kanila agad. Ma'am, ito po kasi, ito po yung kailangan, no? Para po, no, meron na kayong conversation agad. Malilinaw na po natin agad kung ano ba yung mga kailangan natin. Nasiset na din po natin, no, yung tone for the request. Masasabi na rin po natin na mas medyo matagal po ito kasi medyo madami po tayong kailangan pagdadaanan ng mga agency kasi medyo madami. So, ganun po, no? Doon pa lang po nag-uumpisa na yung pag-uusap ni requesting party at ni receiving officer. Once na ma-evaluate na no, ni receiving officer, okay na po, sige po, nakuha ko na po yung kailangan ko sa inyo, kompleto na po, at sa amin naman po itong request na ito. Then, you give the requesting party a receiving copy of the request, and then the receiving officer po no will then start to transmit po no or ayusin na yung request na kanyang nakuha. Ita-transmit niya kay decision maker. Okay? And then it will be the decision maker who will approve or deny the request. Okay? Ulitin ko po, si receiving officer, pwede lang po siya mag-deny pag invalid, pag hindi po talaga FOI request yung kanyang natanggap, or talagang kumbaga po no hindi talaga po para sa inyo yung request na iyon. Let's say po no ibang agency siya. Hindi talaga, hindi kami yung ano nito, hindi kami yung kumbaga data owner nito. So yun po no, pwede siyang i-deny ni receiving officer. But everything else po no, it has to be coursed through the decision maker. Kailangan po si decision maker yung mag-approve or magde-deny ng request. Kailangan po meron siyang okay, meron siyang sign po, no? Lalo na po sa pag-identify kung which dun sa exceptions natin, no, ilalagay just in case po na i-deny siya let's say po, no, kay receiving officer feeling po sa evaluation po ninyo, i-recommend nyo kay decision maker, I think this will fall under this, ganyan. Dapat po si decision maker pa rin po yung magre-review at mag-o-okay po nun. Okay? So, wag po natin kakalimutan yan, no? Yung parati po bago natin i-release ang isang information, it has to be okayed by the decision maker. Okay? And then, once na-approve or denied po yan, no, ni decision maker, pag meron na po siyang kasagutan, babalik po niya yan kay receiving officer. That is for the standard FOI request. Ha? Babalik po kay receiving officer. Pero po pag sa eFOI portal, once na meron na pong sagot si DM, automatic po yan pagka-send niya nung kanyang reply. Mapipin na po agad si requesting party. No? Kay standard request lang po no, yung kailangan ng, kumbaga po, may mediation ulit ni receiving officer kasi siya po ang mag-i-inform kay requesting party kung approve or deny yung kanyang request. Kailangan po, no, paalala ko din po, pag tayo po ay nag-handle ng FOI request, yung mga decisions po no, ng DM natin, we also have to understand kung bakit po ganun yung binigay na decision. Bakit siya approved, bakit siya denied. Kailangan po maintindihan natin. Bakit po, no? Kasi tayo po ang magsasabi sa ating requesting party. Tayo po yung mag-explain sa kanila. Bakit denied, bakit hindi pwedeng ibigay, bakit itong information na ito magpo-fall under siya sa certain exception na ito. Kailangan po, no, naiintindihan natin because we have to inform and we have to explain po, no, sa ating requesting party. Huwag po natin kakalimutan, no, kailangan po pinapaliwanag natin sa kanila. Bakit po ganon yung desisyon, bakit ganon yung sagot, no, bakit ganon yung naging result ng isang FOI request.
Okay? So yan po, no, wag po natin kakalimutan, yan po yung ating workflow. Okay? Next slide. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung mga status. Okay? At kailan po natin sila ima-mark ng ganon or itatag ng ganon yung ating FOI request na ating hinahawakan. Okay? Tuwing kailan lang po ba natin natatag ang isang request ng accepted? Ayan. Yung accepted po, no, kay receiving officer lang yan. Kasi yan po yung pinakaumpisa na magiging status ng ating request once po, no, na maaksyonan na siya ng ating receiving officer. So, if the request is accepted and will be assigned to a decision maker, yan po yung lalabas na status doon sa ating request. Okay, lalo na po pag sa portal, no? Kay portal kasi makikita mo talaga yung pagbago ng status eh. Kasi ano siya, it is a transparent platform. Once na meron tayong i-update sa status, automatic na notify si requesting party. Unlike kay standard, no, dire-diretso lang yung galaw natin. Yung pinaka-final result na lang yung makikita ng ating requesting party kasi yun na lang yung ibibigay natin sa kanila. Unlike kay portal na talagang transparent siya. Once we move something sa end ng implementer, lalabas siya sa dashboard or manonotify siya sa dashboard ng requesting party. Okay? So, yun po yung accepted. So, pag nakita po namin na accepted ang isang request, no, pag meron po kayong inangat na let's say po na concern kay Sir Nico, sabi niyo, Sir, accepted po yung accepted na po yung status, bakit po ganito? Yan, kasi po no, si accepted, ibig sabihin pa lang po nun, mag-a-assign pa lang po tayo ng decision maker na magsasagot or mag-evaluate ng kanyang request. Okay? Awaiting clarification. So ito po, no, madalas namin to binabanggit sa inyo. Lalo na po pag meron po kayong kailangan pa na additional kay requesting party. At let's say po, no, minsan lalapit po or tatawag po kayo sa amin, Sir Nico, Mrs., Miss D, meron po akong requester dito. Kaso po, kailangan ko ng additional ID niya kasi very sensitive po yung hinihingi niya. Let's say lang po, no, or kailangan po talaga namin ng letter na magpapatunay na talagang gagamitin niya sa research kasi po, no, sinubmit po sa amin ito certain researcher namin, ganito po yung proseso namin. Yan. Let's say po, no, na ganon. Ang worry po kasi namin pag nanghingi kami ng additional document, tumatakbo po yung oras. Paano po iyon? 15 working days, tapos kahit po magdagdag kami ng 20, 35, parang hindi po kakayanin. Kung kakainin pa po siya nung paghihintay namin kay requesting party nung additional document. Okay? Pag ganun po, no, pwede po natin siyang itag na awaiting clarification. Pag meron po tayong hihingiin na additional document na hindi po natin na-identify, no, from the onset of the request evaluation. Lalo na po pag sa mga standard FOI request kasi talagang nakakausap natin si requesting party. Maliban lang po kay portal na talagang doon nyo lang po may encounter yung request, no, pag na-receive na natin siya sa portal. So si awaiting clarification po, no, again, pwede po natin siyang gamitin if you need additional information regarding the request, including kung kailangan nyo po ng additional valid ID, kung wala pong valid ID na sinubmit, yan, pwede nyo pong itag na awaiting clarification. Huwag nyo po agad i-deny. Mag-request po kayo. Let's say po walang ID na naka-attach, you can request for that po, no? And tag the request under awaiting clarification para hindi po tumatakbo yung oras. Huwag niyo po siyang i-deny agad. Try po natin i-request muna. And then, if you need supporting letters, yan, you can use the awaiting clarification status, no? The request will be placed on hold po, no, for 60 calendar days and will be automatically closed if no clarification is received from the requesting party within the period. Okay, kaya po sabi namin, no, kung kailangan nyo po ng ID, wala po siyang in-attach, yan, pwede niyo pong itag na awaiting clarification. Kasi pag hindi naman po sumagot si requesting party within 16 calendar days, wala na po kayong gagawin, no? It will automatically close po, no, yung kanilang request. At let's say po, no, dun sa 61st, let's say po, 61st day, yan. Pagkatapos ng 61st, ayan, biglang dun sila sumagot.
ano na po yun, kailangan nila mag-lodge ng panibagong request na po since nag-lapse na yung binigay natin sa kanilang time frame to respond. Okay? So yun po yung awaiting clarification. Hawag po natin kakalimutan. Processing. Yan, matatag po natin na processing ang isang request pag tayo po no ay nagpa-process syempre no pag nagpre-prepare na nag evaluate na po tayo nung request no ni requesting party. So ibig sabihin ito po yung tagging natin when we are starting to prepare no or we are starting to gather the information that is being requested or kung under evaluation na siya ni decision maker or hinahanda na po natin yung kakailanganin na information no ni requesting party. Okay? So that's processing. Yun po yung tatag natin doon sa request na iyon. Okay? Unsuccessful, no? Ito po, no, pag determine natin yung request, whether the lodge request falls under the list of exception or kung yung request po no ay isang invalid request. Let's say po pagka-check natin, hindi naman talaga siya request for information. Ano pala talaga siya, it's a feedback no na kailangan sa 888 pala siya ni Lodge yan or yung request na kanyang hiningi no ay meron kayong frontline service process for that pala talaga yan, pwede na po natin siya itag no as unsuccessful or yung tinatawag po natin na denied. Ayan, ang importante po dito no we explain to them why the request is unsuccessful or why we are denying the request. Kailangan po no pag chinek namin siya, we won't take it against the agency po no pag kailangan talaga natin i-deny ang isang request. Marami naman pong valid reason no why a request will be unsuccessful or why we will be denying a certain request. Ang importante po sa amin no pag ganun po ang situation is kailangan po no it is contextualized and it is explained po no sa ating requesting party why we need to deny or why we need to tag the request unsuccessful at why we cannot provide the information being requested. Okay? Tandaan po natin yan parate. Okay, next. Referred. Again, ito po, no, itong status na to would fall under the receiving officer only. Yan, kasi sila lang po yung pwedeng mag-refer ng request within 3 working days. Okay? So, dito po, pag ang isang request po, no, ito marami po ako nakikita na pag ganito yung situation, let's say po, no, nakita nila within 3 working days, hindi sa amin tong request na ito, ipapasa ko to sa ganitong agency kasi sila yung may hawak nito. Madalas po, no, ang ginagawa nating tagging, successful kasi naipasa or naitransfer. Hindi po ha, we will tag that request as referred. Hindi po natin siya isa-successful kasi wala naman po tayong binigay na information. But what we did is we referred them to the right agency. So magkaiba po ha, ang successful po ay kumpleto 100% na ibigay natin ang datos. Pero po no, sa sitwasyon na ito, pag pinasa po natin, na-refer natin, iba po iyon, no? We tag it as referred and that will automatically count as successful. Pero hindi nga lang po natin siya itatag as that kasi hindi po yun yung proper end result nun. Ang end result po ng ginawa natin is we referred it to the proper agency. Therefore, we will tag it as referred. Okay? Huwag po natin kakalimutan, take note po natin yan. Next slide po tayo. Yan. Partially successful. Ito po, no, gagamitin natin 2 ways. If the information being requested is somehow very voluminous, ayan, talagang marami, let's say po 100%, pag binigay mo, aabutin let's say ng 3 months. Siyempre po, no, o-over siya dun sa 35 working days natin. Pag ganun po, no, yung situation natin, we can tag the request as partially successful. We will coordinate po, no, with the requesting party and then advise them na ganito po yung magiging situation. Pag ganun po, it will be within the agency and the requesting party kung paano po yung magiging schedule of release of the information. Let's say po, no, out of 100%, 20% ready na, bigay na po natin, tag it as partially successful, and then bargain with the requesting party. Let's say po, every 2 weeks, ilalabas namin yung information na ito, dahan-dahan. So yun po, partially successful. Second, pag yung information po no being requested, let's say po out of 150%,
does belong to your agency, but 50% can be found within another agency. So we tag it as partially successful. We advise the requesting party 50% of what you need is under our agency, 50% belongs to another agency. So we will provide you with what we have. So we tag it as partially successful. Yun po yung dalawang ways on how we can use partially successful. Huwag niyo pong kakalimutan. Note po natin. Last is successful. Si successful po, gagamitin lang natin, itatag lang po natin ang isang request ng successful if we have provided 100% of the information na nire-request ni requesting party. Okay? That's the only time that we can tag it as successful. Again, 100% provided po yung kailangan. Okay? So yan po yung ating mga different FOI request status. So review lang po yun, no, on how we properly handle po no, yung mga FOI request na pumapasok sa atin. Okay? Next slide. Yan. So, pag tayo po no ay hindi sumunod, pag tayo po no ay hindi nagproseso ng tama ng mga FOI request na pumasok sa atin, no, though the program doesn't have any criminal liabilities, we do have administrative liabilities po, no. Wala man po tayong criminal, but we do have administrative liabilities. So, yan po, daanan lang natin ng mabilis, ayan, and then yung appeals mechanism din po natin. And then yung inventory of exception. So, daanan lang po natin, memorize na natin yan. Next slide po. Yan. Again, what if the agency does not comply? Meron po tayong admin liability. You can check your manual. No, this one is just a recommendatory po. No, we pattern this sa revised rules on administrative cases in the civil service or yung RACS po. No, yung first offense, reprimand, second offense, suspension po. No, and then third, dismissal from service. So ito po pinattern namin. But you can visit your FOI manual po. No, kung paano po siya sinet or kung ano po yung itsura no na ginawa ng inyong agency for your admin liabilities, no? Kasi minsan po, hinahabaan nila yan. Okay? So you can visit again your FOI manual. Next slide. Yan. So kaya kailangan po, no, check nyo rin po yung inyong FOI manual kung meron po kayong Central Appeals and Review Committee because they will be the ones po, no, who will handle any dissatisfaction or request for re-evaluation. Okay, hindi ko na po yan dadaanan ni himayin pa. Memorize na po natin yan. Next slide po tayo. Yan. And then, paano po ba natitrigger, no, ang isang request for evaluation or isa pong complaint, no? It is done through a written appeal, yan yung mga appeals natin, and must be filed by the same person making the request within 15 calendar days po, no? At nag-uumpisa yan from the notice of the denial or from the lapse of the relevant period to respond to the request. That is why, kanina pa po, no? Parati ko kayo ini-encourage na to explain everything, to have a conversation with your requesting party kung kinakailangan. Okay, para maiwasan po ito. Next slide. Kung sila po ay may 15 calendar days, on our end po, we have, next slide po, 30 working days to respond. Doon po sa written appeal nila. Okay? Even though po, no, failure of such person or office to decide within the period shall be deemed a denial of the appeal. Okay, akala po natin na okay yon. Ang mahirap po dyan, pag di po natin sinagot, hinayaan lang po natin denied siya, no? Ay, hinayaan na lang po natin na ganun siya. And then, kumbaga po, i-ano na natin na denial of the appeal kasi nga, hindi na namin sinagot eh. Ang mahirap po dyan, kasi pwede na po iangat ni requesting party sa next office higher yung kanilang apila sa inyo. That is why we always recommend it to resolve it amicably within your community, within your agency. Okay? Next slide po tayo. Yan. So ito po yung again, meron po tayong guide sa pag-deny ng ating mga request. Bago po natin sila ay unsuccessful, we have to make sure that they fall under the FOI inventory of exceptions. Okay. Next slide po. Yan, wag po natin kakalimutan yung SHAM na yan. Hindi ko na po siya dadaanan isa-isa. This is just a review. My focus is to review everyone po no, on how you handle and tag the request properly po. No? Especially we are ushering a new year po, no? This 2026. So po natin kakalimutan. You have to be able to identify po, no? Or at least cite kung alin dito at bakit siya no, nag-fall under these exceptions in order for that request to be unsuccessful. Okay? Next slide po.
Okay. Ngayon po pag-uusapan natin yung inyong overdue pending 2025 standard FOI request at I will let Sir Nico po no to discuss it sa inyo. So, good afternoon po everyone. So, my name is Francis Nicolay Palera. So, I'm your IT officer po, no? So, we'll discuss naman po a short discussion lang po yung ating mga overdue pending request po. So, next slide please. All right. So, before I discuss po ito, no, last year, during March 19, we have some upgrades or updates ng security features po ng portal natin, no? So, nung June 19, so diyan po pumasok yung ating mga standard request po. So, dapat po na-accomplish na po natin or natapos na po natin yung mga standard requests last year pa po. So, nung June 19 po, nung na-up na po ulit si portal, which is na hindi na natin tinuloy po yung ating pag-send out po ng mga standard request po kasi po lahat po will be course through na po sa ating EFI portal. So, ito po, discuss ko po is yung ating mga list of overdue pending requests po, no? Na mga standard no, for 2025 po. As now, didiscuss ko po sino po yung mga list of agencies na may mga overdue pending pa po na mga standard request po. So, next slide please. So, for the national government agencies po, next slide. So, dadaanan lang po natin. So, kung nakita nyo po ang inyong agency name po dito, kindly email or contact po us or contact me para po ma-check po natin. Baka naman po na-process na, hindi lang po kami naka-copy furnish doon sa email po natin, no? So, last year mo. Next po, next slides. For the second, for the NGAs. Yan, ito po yung ating second slides po for the NGAs. Next slides po. Okay, ito naman po. So, kindly screenshot na lang po kung baka po nandito po ang inyong agency. Then, next slides po. Okay, so ito po yung ating last part po ng ating NGA. So, now with that, for our government-owned and controlled corporations po na yung mga overdue pendings po for GOCC. So, next slide please. Yan. So, kindly check na lang po kung inyo pong agency is included po sa ating mga standard overdue pending po for 2025. Okay? Right? Next slides please. And for the state SUCs or state universities and colleges po. So, next slide please. And so kindly take a screenshot or picture po ng ating ng name po ng ating agency. Baka nandyan po yung ating mga name po ng ating agency. So next po. And so kindly take a screenshot po ulit. Alright, so next po. So medyo madami-dami po tayo sa SUCs, NGAs, no? Next po, for local water districts. Okay, next slide. So we only have, I think, 3. So we have the Buena Vista Water District, Ifugao, and Tal Water District po. So with that po, no, within this week po, hanggang matapos po yung ating month, so kailan po dapat natin ma-process yung ating mga standard request po, no? So next slides, please. Oh, sorry. Rather po, para po doon sa ma-check po natin yung mga standard request po, no? Yung mga request po natin na sinend po namin, yung may scan this QR code or yung may simply type po yung ating bit.ly. It's bit.ly/2025 FOI standard request po. So kung paano po yung pagkakatype po ng ating link po nyo sabay, yung bit.ly link po, ganun din po yung pagkakatype po natin. So kindly take a screenshot or scan po yung QR code para po mapunta po tayo doon sa ating mga standard request po. So, alright. So kung okay na po, no, we will next na po slide, please. Yan. So, pag-processing naman po ng mga standard request po, paalala po, standard request po ng 2025 po, kailangan pong ma-accomplish po natin at ma-process po natin to until January 31, 2026 po. By February 1 po kasi, I will provide po yung mga pending request po to our compliance po. Para po ma-check po nila kung natapos ba natin yung mga standard request at yung ating EFOI request po.
So yan. So next slide please. Okay, for inquiries and concern po no, regarding po sa ating standard requests, you may email us at foiph.customerservice@gmail.com. So ito po naman po ay ginagamit po namin since last year nung nagkaroon po tayo ng update sa portal po. No? So at gamit dito na lang po kayong mag-email para po dun sa ating mga standard request po na hindi pa napaprocess. Okay, next slides po. Right? For anything, for technical concern or issue na encountered po tayo sa ating EFI portal or meron po kayong for registration ng new FROS and FDM, onboarding po ng mga bagong agency po, no? You may please simply scan this QR code or you simply type po yung ating bit link. It's bit.ly FY helpdesk po. All caps po ang ating FY helpdesk po. So, next slides please. Okay, with that, sana po mayroon po tayong na-check po natin yung mga standard request po. No? So, every week po, starting po tomorrow, I will email po yung mga overdue pending standard request po natin. So, para po ma-check po natin kung na-process na ba siya or hindi pa po. So, then every Friday of the week po, no, I will send updates po. I-send ko din po yung ating standard request link po kung ano na yung mga status ng agency po natin. Dapat alam mo, lagay ng kalikasan dahil nandyan ang kabuhayan. Dapat alam mo, bakit nagbabago ang klima, baka may malaking problema. Dapat alam mo, Ayan, so good afternoon. So for this portion po, no, we will now delve into the actual requirements po, no, for the 2025 FOI requirements. So for the first portion, yun po, we will have the institutional requirements, and then later, Ms. Diane will be discussing the enhanced requirements. So ngayon po sa institutional requirements natin, ito po talaga yung mga requirements na dati pa pong hinihingi ni FOI-PMO by virtue of the requirements po, no, na enshrined sa ating Executive Order number 2. So sa ating slide ngayon, nakalagay yung ating compliance status. So dito po no yung mga compliance ng ating mga agencies during our previous year. So kung makikita po natin, paiba-iba po yung ating mga rate ng compliance when it comes to different years po, no? Particularly nung 2022, yan, 2023. Yan, for 2023, mataas po yung ating compliance since ang kinonsider po talaga namin doon ay yung mga agencies na meron lamang pong FOI manual. But for the succeeding year, we included na po no, yung mga nagpasa lang po talaga. Yun po. Usually po kasi during previous years, while we proactively check agencies who have posted in their agency website, kinakount na po namin yun as submission. Pero ngayon po, since ang ating MC nakalagay po no, kailangan mag-submit sa ating Google Forms, yun po yung kino-consider po namin na nag-submit po talaga for the FOI requirements. Ayan. So last year po, 161 agencies out of, I think, 190 or 185 agencies po no, for NGAs. For GOCCs naman po, 58 out of 110. And then sa SUCs naman po, 76 out of 113 ang mga nagpasa lamang po. And then for LWDs po, 197 out of 538. So yun po. And we know every year may mga nadadagdagan ng mga bagong ahensya. So we will have to verify din po with the proper regulatory bodies kung ilan na po yung current count ng ating mga respective sectors. Yun po. So hopefully po no, sa 2025 na submission, mas mataas po yung submissions ng agencies. Yan po. So alam naman po natin na bago na po yung regulating body for the PBB, so fina-finalize pa po nila yung mga requirements. So patuloy pa rin po ang aming pag-collect po no, or pag-require sa mga ahensya ng pag-submit nila ng mga requirements. So not only is this our basis for the PBB, but also our basis for the FOI awards. Yun po. So next slide po. Yan. So ito po yung ating institutional FOI requirements. So we have the updated People's FOI Manual. Yan po. The one-page FOI Manual, we now require them to have both an English version and a Filipino version.
Yun po. And then the FOI reports, which consists of the agency information, inventory, FOI registry, and the FOI summary. And the FOI logo that should be posted in your agency's website. Yun po yung 4 na institutional FOI requirements. So next slide po. So definitely po, na-discuss natin sila isa-isa. So for those who are still new with the implementation of the FOI within their agencies, or bago pa lamang po si agency, or since bago po yung admin, magsa-start over po ulit, nawala po yung implementation nila ng FOI, ito po yung ating institutional requirements. And the first and most important requirement or document that they should have when implementing the FOI, they should have their own FOI manual. Ayan. So next slide po. So ang ating updated People's FOI manual, yun po, no, kailangan nakapost po siya sa ating agency website. So kailangan po under your transparency seal, dapat po nandun yung FOI manual. So dito po, no, kindly check if your manual is updated as regards to its contents, kagaya po ng kanyang currently designated FOI officers, o kaya po yung kanilang decision makers, yung kanilang contact information. Yun po, dapat updated din. Yun po, and kailangan po signed and approved ng inyong head of agency. Next slide po. Yan. So ito po yung contents ng ating agency manual. So gaya po nung na-mention ko earlier, kailangan may receiving officers' names, yung kanilang posisyon, official contact information such as official email, official mobile number or official landline kung meron. Next, you have the procedure and workflow when it comes to receiving FOI requests, whether it's in the standard form or electronic form. So kailangan po makita namin yung paper trail nung agency nila when it comes to processing FOI requests. Next, you have the standard form. So kung ano man pong mga forms ang meron sila when it comes to processing FOI request, any standard form relevant to the processing of FOI requests, dapat po merong sample na naka-attach sa ating mga annex ng kanilang mga manual. Next, you have the appeals mechanism. So earlier, Ms. Trish discussed the appeals mechanism po, no, for the agencies. So for this, kailangan may sarili po silang appeals mechanism. Kung gusto rin po nila i-attach yung kanilang current composition ng kanilang Central Appeals and Review Committee, pwede din po. Yun po. And next, you have the schedule of fees. If you would be requiring po, no, request or share citizens for fees, kagaya po ng printing, yun po, shipping fees, yun po, or photocopying costs, okay lang po. But just to reiterate, the lodging of the request itself, it's for free. Ayan. And then lastly, we have the inclusion of the no wrongdoer policy. So some agencies po, no, even up to now, they still submit their 2017 version or 2019 version of their FOI manual. So no, wala po kaming update nam sa aming manual. Pero kung makikita po namin, kapag chinek po namin, wala pong nakalagay na inclusion ng no wrongdoer policy. So ang ginagawa po namin, binabalik po namin kay agency. So kapag every year, they repeatedly submit yung kanilang mga FOI manual na walang update, yun po, ang nangyayari po, pwede po namin sila itag as non-compliant. So, as much as possible po, kindly check if kompleto yung kanilang manual. So, for the no wrongdoor policy, ito po yung interagency referral system po, no, when it comes to handling FOI requests. So, dapat po merong sariling separate na provision ang no wrongdoor policy at yung kanyang workflow kailangan naka-attach sa ating annex. Yan. So, kung complete na po yung kanilang FOI manual, gaya po nung na-mention ko earlier, kailangan po signed siya by your head of agency and kailangan naka-post po siya sa transparency seal ng inyong agency website. Now, for agencies who do not have their own agency website, yun po, kunwari po meron lamang po silang Facebook, okay lang po na doon nila i-post at dapat po nakapin yung mga post nila na yon sa inyong Facebook page. Yun po, preferably Facebook page. So, ang tanong naman po, usually, how about regional offices? Yun po, kung ano po yung fina-follow nila na FOI manual, yun po, yun lang po yung isa-submit. Usually po, consolidated naman po dapat ang submissions ng bawat agency. Hindi po dapat isa-isa.
Dapat isang submission lang po at consolidated po lahat. Yun po. So next slide po. So here we have the no wrongdoer policy po no na MC. This was published in 2021. So 2026 na po, hopefully nag-i-implement na po si agency ng no wrongdoer policy. So next slide po. So for the no wrongdoer policy, ito po yung ating flowchart. So kung makikita po natin, si requesting party, magsasubmit po siya or maglalodge siya ng FOI request sa isang government agency. So alam naman po natin that the general public is not that knowledgeable when it comes to the different mandates of each agency. Alam po natin na magkakalapit ang mga mandato ng bawat ahensya. They are very similar minsan. So minsan mali po yung napagtatanungan nila na ahensya. So kapag ganun po, instead of just denying the request, pwede po within 3 working days or 72 hours, i-refer po yung request sa tamang ahensya. So paano po ba dapat yung proper na pag-refer ng request? So first, you have Government Agency 1. Kunwari po, sa kanila unang na-lodge yung request. But upon evaluation ni receiving officer, nakita niya na hindi pala dapat sa kanilang ahensya ni-refer yung request. So they need to correspond with the proper government agency. So first, they have to confirm with the agency. So dito po papasok si Government Agency 2. So tatanungin niya po si Agency 2, Dear FRO of Government Agency 2, is this request applicable to your agency? Kapag nag-confirm si Government Agency 2, yun po, pwede na po i-forward ni FRO ng Government Agency 1. So once na-refer na po niya, close na po yung request kay Government Agency 1 and then a fresh period of 15 working days ang ipoprovide kay Government Agency 2. Ang kailangan lang po i-notify ni Government Agency 1 si requesting party na na-refer yung kanyang request to another agency. What if in the instance naman po, kunwari kay Government Agency 2, nung natanggap niya yung request, yes, we do have this information, but unfortunately, they are not the authorized body to disclose such information. There is actually another office who is authorized to release such information. So, kunwari lang po. So, kapag ganon, pwede pa po i-refer yung request one more time. Yun na po yung second referral natin. So, ganun po ulit, kailangan i-confirm ni Government Agency 2 kay Government Agency 3 whether the information can be found in their agency and if it can be disclosed by their agency. Yun po. So, ganun po ulit yung process. Kailangan po i-confirm ni Government Agency 3. And then, kapag kinonfirm na po ni Government Agency 3, pwede na po i-refer ni Government Agency 2. So, once na-refer na po niya, ino-notify po niya ulit si requesting party. And then, mako-close na po yung transaction sa level ni Government Agency 2. And then, kay Government Agency 3 naman po, another fresh period of 15 working days. So, ganun po ulit, kapag magre-refer, dapat within 3 days or 72 hours. Yun po. Paano naman po, if for some reason, kay Government Agency 3, sa evaluation ni requesting officer, or ni receiving officer rather, na hindi pala sila yung tamang agency to process the request, yun po, hindi na po nila pwede i-refer for a third time. So, 2 referrals lang po, and then, kapag nakadalawang referrals na po, hindi na po siya pwede i-refer ulit. So, kay Government Agency 3, kapag hindi pa rin po sila yung tamang ahensya, kailangan na po i-deny request. So, kapag ganun po yung nangyayari, pwede po nila i-advise na lang po si requesting party kung sino po talaga yung tamang ahensya. So, as much as possible po, no, before referring a request, kindly confirm po muna and kindly make sure na nasa tamang ahensya po yung paglilipatan po nila or ipagre-refer po nila ng request. Ayan. So, next slide po. So, next we have the one-page FOI manual. So, for this po, it is an abridged version of your agency manual or People's FOI manual. So, next slide po. Ayan. So, the purpose of the one-page FOI manual po, no, it is a summarized version of your agency manual. So, the reason behind the one-page FOI manual, kasi alam naman po natin na maraming contents ang ating agency manual. So, for the convenience of our requestors, our citizens, they should be able to check kung ano po yung process ni agency when it comes to processing FOI requests. So, at a glance po, makita po nila easily, mabasa nila ng mas madali kung paano po kayo nagpo-process ng
FOI request. Ayan po. So, next slide po. So, for the updated one-page FOI manual, yun po. So, under the transparency seal, kailangan po nandun yung inyong one-page FOI manual. So, just to check lang po, no, you can search for your one-page FOI manual under your transparency seal as well, along with your agency manual and FOI reports. And kindly check if yung naka-upload po ay updated yung details. Tsaka po yung appeals mechanism na nakalagay sa inyong one-page FOI manual, kailangan updated din po. So, next slide po. Ayan. So, ito po yung aming circular. So, for an editable template, you can access it po no, through bit.ly/FOI template. Now, we are not particular po no, if you would like to adopt our design, okay lang po. If your agencies have their own prescribed colors, prescribed design, okay lang po. Ang chine-check po namin ay yung pinaka-contents po nung one-page FOI manual. So, usually po no, ang chine-check namin, sino yung receiving officer? Sino yung or saan yung kanilang office, yung kanilang contact number, kapag meron po bang nakalagay na process workflow for the electronic and standard mode of request. Yun po, kapag may appeals mechanism po ba sa baba na nakalagay, at ano yung email na nakalagay. Usually po kasi yung nag-a-adapt ng aming mga one-page FOI manual na templates, hindi po nila pinapalitan yung nasa email po. So, dapat po palitan pa rin. Ayun po. So, dapat kung ano po yung email na ginagamit ni agency when receiving appeals mechanism, dapat po, yun po yung email na nakalagay. Hindi po yung email ng PCO or ng FOI. Okay? So, next slide po. Ayan. So, ito po yung aming mga prescribed templates that we have come up with over the previous years. Yun po. So, next slide po. So, some reminders when it comes to the one-page FOI manual. So, it should be posted under your transparency seal, under your agency website. So, ganun po ulit if wala po silang sariling agency website, dapat po nakapost din po siya sa inyong social media, kagaya po ng Facebook. Yun po yung preferred po sana kung wala po silang available na agency website. Next is that the details must be consistent with the People's FOI manual. Yun po. So when we say must be consistent, it should have the same set of officers na naka-attach, same details, same receiving office, yun po. So in the cases naman po for agencies who have bureaus, regional offices, field offices, attached agencies that are under their agency talaga, so they should have their own respective one-page FOI manual. So, some agencies po, no, lalo na po yung mga malalaking ahensya, some of them have different sets of FOI officers per division. Yun po, kapag ganun din po, kailangan they have their own one-page FOI manual per office or per regional office. Kung ano po yung applicable. Yun po. And lastly, kindly ensure that your agency's translation for its Filipino one-page FOI manuals are certified by the Commission sa Wikang Filipino. So, yung translation po na available sa aming template, yun po, since requirement na po namin yung English and Filipino versions, yun po ay certified ng KWF. So, before translating po, no, kindly ensure that your translation is certified po by the KWF. Para lang po consistent yung translation, para po to ensure lang po na clear yung message at consistent po across all agencies. Yan po. So, next slide po. Ayan, so ito po yung aming memorandum circular noong 2024 regarding the Filipino translation of the one-page FOI manual. Ayan. So, next slide po. So, next you have the FOI reports. So, for the FOI reports po, no, one of the most important things that we check when it's submitted to our Google Forms is that naka-Excel sheet po siya or Google Sheet. Yun po, kailangan po naka-spreadsheet format siya. So, we don't honor submissions na naka-JPEG, naka-PDF. Yun po. So, dapat po iisang file lang po siya na spreadsheet. Yun po. So, meron din pong mga nagtatanong, paano po, Ms. Frances, in cases na nag-submit po kami sa link or sa form ng spreadsheet, pero kailangan po kasi namin yung naka-upload sa may website, kailangan po naka-PDF. Kapag ganun po,
kindly inform us po kung bakit hindi pwedeng naka-Excel sheet. Ayun po. So usually po kasi binabalik po talaga namin. And since we also proactively check sa mga websites, yun po ninanote din po namin. So next slide po. So under your transparency seal, rather, ensure your FOI reports are based on the template which may be accessed through bit.ly/2025 FOI templates, and then review your respective 2025 FOI reports and ensure that it contains your agency's previous years up to the present. So may mga nagtatanong po previously, Ms. Frances, when you say 2025 FOI reports, yung 2025 lang po ba na FOI requests yung i-include? Definitely not po. Consolidated pa rin po dapat siya. Pero kaya lang po siyang napangalanan as 2025 FOI reports since included na po yung entries nila sa 2025. Yun lamang po yun. But dapat consolidated pa rin po siya from the date na nag-start si agency na mag-implement ng FOI up to the present. Ayan. Next, ensure that the file is in a single Google Sheet. Those using an older format of Excel are requested to convert the same to Google Spreadsheet. So ayan na po, nagre-request na po sila na dapat naka-Google Spreadsheet na po talaga siya. So pwede nyo po i-upload yon sa inyong mga Google Drive and then convert it into Google Spreadsheet. Ayan. So next slide po. So to access our template, you can access it po no, through bit.ly/2025 FOI templates. Ayan. So I would also just like to note that some agencies po, no, they continuously submit yung kanilang old versions ng template. Yung mga walang referred column, walang feedback score column, yun po. Kapag paulit-ulit nyo po sinasubmit namin yun, ng walang changes, walang updates, kahit po ilagay nyo yung mga bagong received na FOI request na na-receive nyo for that particular year, pero mali pa rin po yung template na gamit nila, ibabalik po namin yon o kaya naman po kung multiple years na nila sinasubmit tapos wala pa rin changes, matatag po namin kayo as non-compliant. So next slide po. Ayan. So dito po, dapat 3 lang yung sheets sa inyong FOI reports. So consolidated na po dapat siya. So you have your inventory, registry, and summary. Ayan po. So next slide po. So for the privacy settings, since chine-check po namin ito sa inyong agency website, hindi naman po namin kailangan ng editor access. Kahit po as viewer lang po and to be able to access the data po, to copy the data or to download the file because we consolidate the report. So mahirap po mag-consolidate ng reports na naka-JPEG, na naka-PDF o kaya naman po naka-embed yung Microsoft na portion po niya. So as much as possible po, just upload the Google link dun po sa inyong agency website. So next slide po. So for the FOI reports, as mentioned earlier, dapat po may 3 sheets siya. So we have the agency information inventory, the FOI registry, and the FOI summary. So next slide po. So first, we have the agency information inventory. So this is a master list of all information recorded, stored, kept in, or under the control and custody of the government office pursuant to law, executive order, and rules and regulations, or in connection with the performance or transactions of official business by any government office. So by definition po, no, it's a list of all documents and information that are being maintained by your office. So when we check your agency information inventory, ang expectation po namin is that you update this regularly or routinely. Yun po, hindi po namin chine-check kung ano yung mga information na na-request. Ang kailangan po namin ay master list ng lahat ng dokumento na mine-maintain po ng inyong ahensya. So we also don't check kung general classification lamang po siya. Sine-check po namin kung ano yung mga nadagdag. So usually po, binabalik po namin yung inyong mga FOI reports kapag pareho pa rin po siya sa previous years po nila. Yun po. So next slide po. So ito po yung aming template for the agency information inventory. So dito po, no, ang pinaka-important po na column dito is the disclosure type. So dito po kasi kina-classify whether the information that you are maintaining, that you are storing
within your agency can be disclosed to the public. So kung nakikita po nila, meron po tayong classification. So dapat po, it's either public if the document is for public disclosure, if it's an exception, if such information or document is under your agency's exceptions list, internal, if the information is only for agency consumption, yun po, if with fee, if the information can be disclosed, but with corresponding changes on the agency's mandate policies or business model. Okay naman po. Lastly, limited, if the information can be disclosed but requires the verification of requesting party's identity and can only be disclosed to specific persons or entities. Yan po. So, dito pa lamang po makikita natin if the information can be disclosed and is available in your agency. So, since mapopost po to online, yun po, pwede po nila i-classify whether such information can be disclosed by your agency. So, kapag ganun po, kailangan nakalista po lahat since it will be a reference point by the FOI officers and also the requesting parties. So, next slide po. So, for the next sheet, we have the FOI registry, which is a log of all FOI requests, both in standard and electronic, received by an agency for the specific quarter. So, the registry to be managed by the FOI receiving officers will be the basis for measuring the agency's compliance and performance on the FOI program implementation. Yan po. So, usually po, no, yung nagme-maintain po nito ay yung ating mga FOI receiving officers. So, next slide po. So, ito po yung ating template. So, ang pinaka-update po no, sa ating registry is the feedback score. So, to this date po, there would be agencies who still do not have their own feedback score. Yan po. So, this is in relation po no, sa FOI feedback ng kanilang agency. So, later po na-discuss po siya ng in-depth ni Ms. Dayan. So, next slide po. Ayan. So, lastly, we have the FOI summary. So, this is a quarterly summary which outlines the quantitative performance of the agency. So, yung master list po nyo kanina sa FOI registry, yun po yung master list nyo po ng mga na-receive at na-process na FOI request. So, sa FOI summary naman po, naka-quantify na po siya or naka-summarize na po siya in quantities. So, ganun din po. Next slide. Ayan. So, important po yung FOI summary. So, dito po kung makikita po natin, ang kanyang record keeping po is from the earliest record sa pinakataas down to the latest record sa pinakababa. So, for example, si agency, nag-implement po ng FOI from 2016. So, dapat po yung pinakaunang entries after the captions, 2016, and then pababa po, 2026 or 2025. Yun po. So, for the following important columns na lagi po namin chine-check is for the status of process requests. Yan po. So, under the status of process request, ito po yung mga request po na tapos na. So, dito po yung total process request. Yan po yung main column natin. So, this is the total number of requests which are already processed. So, under that, we have successful, proactively disclosed, partially successful, referred, information under exceptions, information not maintained, invalid request, and closed. So, dapat po, yung total number ng request from successful to closed, dapat equal siya sa total process request column. So, yun po. And after that, we have the total number of processing days. Yan po, no? So, the total number of working days in facilitating the process request. So, cumulative na po siya since total number po siya. So, for example po, no, sa ating screen, we have 114. So, that's a total of 114 days in processing 23 requests. So, that's for the particular quarter lamang po. So, ang pag-encode po natin ng quantities, quarterly din po siya. Next, we have the average processing period. So, i-divide po natin yung total number of processing days over the total number of processed requests. So, dun sa example po natin kanina, which is 114 days, and then total number of processed requests is 23. So, i-divide po natin 114 days divided by 23. So, yung average processing period po natin is 4.96. Ayan. So, for the last column under the status of processed requests, we have
the average feedback score. So dito po, di-discuss din siya later ni Miss Dayan. So kindly ensure lang po no, that when accomplishing your FOI summary, kindly make sure na separate yung e-FOI na row sa standard na row. So hindi po dapat ipagsama yung mga request na natanggap through the portal sa mga request po na natanggap through the standard mode. So to reiterate lang po, ang ating mga requests na na-receive through the standard mode is any request for information outside the portal or any FOI requests that are received outside the portal. So kapag na-receive po siya sa portal, ibig sabihin e-FOI po siya. So kapag natanggap po or tumawag po, for example, dear agency, I'm making a call po to lodge an FOI request. Standard request pa rin po yun. Kung chinat po kayo sa Facebook Messenger po ng inyong page, standard pa rin po yun. Or kung in-email po sa inyo, dear agency, I would like to lodge an FOI request. Ganyan. So, standard pa rin po yun. So, next po. Ayan. So, one of the inclusions sa ating template is the inclusion of the average feedback score. So, later po, this will be discussed by Ms. Dayan. So, next slide po. So, to access our FOI reports template, you can access it through bit.ly/2025 FOI templates. Yan po. So, next you have the feedback report. So, a lot of agencies po no are still crafting their own FOI feedback survey. So, usually po no, ito yung aming mga sample questions. But if you would like to add your own questions, okay lamang po. Ang requirement lang po namin is that for each question that you have in your FOI feedback survey, dapat po mag-a-allot kayo ng column sa ating FOI registry. Yan po. So, next slide po. Ayan. Can the agency include additional questions to the survey? Yes. Yan po. So, next slide po. So, ano naman po yung rating system po natin? So, we have our Likert system rather. So, with 5 being the highest and 1 being the lowest. So, ganun din po sa ating mga feedback mechanism sa aming evaluation forms with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating. So usually po naman may mga agencies yung kanilang feedback survey, hindi 5-1 ang gamit. Ang gamit po strongly agree, strongly disagree, very satisfied, dissatisfied, yung ganun po. So okay lang naman po yon. But when it comes to translating it in our FOI reports, kung ano po yung equivalent niya sa Likert scale, yun po yung rating na ilalagay. So for example po, no, nag-rating po si user ng strongly agree. Yun po. Ang ilalagay po ay 5. So yun po yung equivalent niya. So kapag naglagay po si requester ng neither agree or disagree, so that is equal to 3. Yun po, no? So kung ano po yung equivalent niya sa Likert scale. Next slide po. Ayan. So kung ano man po yung mga na-receive nila sa ating mga processed FOI requests, usually po, no, pwede lamang po magbigay si agency or si FOI officer ng survey form once tapos na po yung transaction. So, bibigay po nila yung kanilang FOI feedback survey. Yun po. Okay lang po yun. Kapag wala po talagang natanggap, okay lang. Just put NA. Yun po. So, next slide po. So, it's also required po no, that the FOI reports are posted under your agency's transparency seal. So, ito po yung chinecheck namin. People's FOI manual, FOI reports, one-page FOI manual. So, we check po, no, kapag nandun na po yung tatlong yon. So, for the one-page FOI manual, reiterate ko lamang po na kailangan po Filipino and English versions kasama. So, next slide po. Next, we have the FOI logo. So, for the FOI logo, simple lamang po yung requirement namin. Next slide po. Ganun pa rin po. So, kindly go to your agency's website. Kapag kinlik po yung FOI logo, check po nila kapag link po yung FOI logo sa agency dashboard nyo sa eFOI portal. So, when we say your agency's dashboard in the eFOI portal, may sarili pong dashboard si agency sa eFOI. So, next slide po.
Ayan. So, for example po, no, sa agency website ni PCO, kapag kinlik po yung FOI logo sa kanilang agency website, next slide po. Yan. Dapat po, hindi yung homepage, yung mariredirect na page. Dapat po, next slide. Dapat sa agency dashboard ni PCO. Yan. So, ito po yung agency dashboard. So, dapat po, si agency may sarili na pong dashboard sa eFOI portal. If wala pa po, you need to submit your onboarding form. Yun po. The only instance lang po na magsasubmit kayo ng onboarding form is if wala pa po kayong dashboard sa portal. Yun lamang po. So, next slide po. Ayan. So, for a copy of our high-resolution logo, you can access it through bit.ly/2025 FOI templates. Alright, good afternoon po sa ating lahat. So this afternoon po, I'll be providing a discussion about the newest enhanced FOI requirements po natin for this year. So without further ado, next slide please. Ayan po. So for our 2025, binago po natin or nagkaroon tayo ng redesigning ng ating FOI requirements. So hinati po natin siya into two types. We have the institutional, which was discussed later pa kanina po ni Ms. Ces. And then for this afternoon, I'll be discussing po the enhanced FOI requirements. So ano po ba yung kaibahan ng ating dalawang FOI requirements for fiscal year 2025? So next slide, please. Now, the first one, we have the enhanced FOI requirements. So, ito po yung pinakabago po nating FOI requirements. So, pag sinabi po nating enhanced, it actually complements yung ating implementation ng FOI to ensure efficient implementation of the FOI program. So, next one. As for the institutional FOI requirements, ito po yung mga FOI requirements na hiniling po namin sa mga agencies to comply with simula po nung implementation ng ating FOI program. So it helps in championing the implementation of FOI program within our government agencies. So yan po yung kaibahan ng ating dalawang klase ng FOI requirements. So next slide, please. Now, for the enhanced FOI requirements, we only have 3 FOI requirements. So first one, this is the FOI feedback report. Second one, we have the certification of no overdue pending FOI request. And lastly, it's the onboarding of the agency to the eFOI portal. So next, please. For the FOI feedback report, so meron lamang po tayong binagong requirement for this one. So usually, next po. Ang lagi po namin nare-require when it comes to FOI feedback reporting is for agencies to include it in their FOI reports po, specifically under the FOI registry and FOI summary tab. But for the fiscal year 2025 or for this year na po na submission, we'll be requiring agencies to submit as well a narrative feedback report. So magkakaroon na po tayo ng narrative feedback report for the FOI feedback reporting po, aside from the FOI reports po. So again, just to remind agencies, this FOI narrative feedback report is on top po doon sa reporting po na ginagawa natin o nire-require natin sa agencies na gawin doon sa mga FOI reports po natin. Now, for the narrative feedback report, we'll be discussing later po yung ating template. So kung ano yung mga lalamanin ng ating narrative feedback report. But just to be clear, kasama po dapat sa attachments natin yung ating feedback response link po for those agencies na may na-receive na feedback from requesting parties, while copy of the feedback survey form and, so dalawa po yan, a screenshot of one reply attaching po yung ating mismong survey form for every quarter of the year. So kapag meron po tayong na-receive na isang mga standard request and then the eFOI request, so yan po yung mga i-attach po natin. So one screenshot po ng each request type po na meron po tayo per quarter. So we have a total of 8 screenshots po na i-attach plus the copy of survey feedback form po natin po in case na kompleto po na meron po nagre-request ng mga requesting party sa atin for both standard and eFOI portal po, or eFOI request. So next, please. So for the contents of the narrative FOI feedback report, we have overview, scope, methodology, data interpretation, recommendation, and annex. Next, please.
So pag sinabi po natin overview, agencies are to provide information on the efforts exerted in the creation and integration of the FOI feedback survey in their operationalization of the right to access information within their agencies, their field offices, or even their regional branches po, no? Or other branches. So pag sinabi po natin overview, dito po natin i-discuss kung ano po yung gagamitin po natin na feedback survey form. Kung i-discuss din po natin dito if we're gonna adopt po yung prescribed by ARTA. But just to inform po government agencies na yung kay ARTA po, medyo mahaba po yon, and yung template po na provide po namin is actually a shortened version po, and mas catered talaga siya sa FOI. So again, we give agencies the discretion to choose kung ano po yung gagamitin po nila na feedback survey form template, or pwede rin po silang mag-create ng panibago pa po na feedback survey form po. So again, depende po kay agency kung ano yung gagamitin po nating feedback survey form. So next slide, please. As for the scope, agencies must provide detailed information on the limits of application of the FOI feedback survey form. So, i-discuss po natin dito kung saan po natin siya ginamit. So, kung for both EFOI and standard FOI request, and kung even din po ba yung ating mga regional offices, ito rin po yung pinapagamit natin FOI feedback survey form in case po na magre-request sila ng feedback from requesting parties kung meron po silang mga natatanggap na FOI request po sa kanilang mga regional offices or di kaya sa mga field offices po nila. So next one. So methodology, it provides for the outline of the information on the process used in gathering feedback from requesting parties for both the standard and EFOI request. So i-discuss po natin dito kung paano tayo mag-gather ng feedback from our requesting parties, kung ina-attach po ba natin mismo yung ating survey link po doon sa mga replies po natin, or do we provide them a copy, a physical copy of the feedback survey form po na meron po tayo sa ating ahensya. So next, please. Data interpretation, this is where we discuss the quantitative and qualitative part or data of our feedback po no, na nare-receive sa ating mga requesting parties. So dito po natin lahat yan ipapresent. So as for the presentation, summarize po dapat yan per quarter for the fiscal year covered po ng ating narrative report po. So next po. So ito po yung mga equivalent po natin. So for outstanding, ibig sabihin po 96 to 100% po yung satisfactory rating, or di kaya 4.5 to 5. Very satisfactory, we have 91 to 95% or 4.49 to 4 satisfactory rating. Satisfactory, 85 to 90% or 3.9 to 3.5 satisfactory rating. And then good, 80 to 85% or 3.4 to 3 satisfactory rating, whereas poor naman po below 80% or below 3 satisfactory rating. So next po. As for the recommendation, ito po, for the recommendation, ito lamang po ay gagawin ng mga agencies na naka-receive ng satisfactory to poor rating. So for those agencies na naka-receive po ng satisfactory to poor rating, they are required to create an improvement action plan based on the suggestions or comments provided po ng ating mga requesting parties on how we handle their FOI request po in order for us to enhance yung ating implementation po ng FOI program or yung pagpaprovide din po natin ng mga information sa ating mga requesting parties. So next one. Now for the next requirement under the enhanced FOI requirement is the certification of no overdue pending FOI request. So again, require pa rin po namin yung mga agencies to submit po no, a certification na wala po silang overdue pending FOI request. So pag sinabi po ulit natin overdue pending, these are the requests po no, na na-receive natin na hindi pa po catered or acted upon ng agencies beyond 15 working days na po siya, or di kaya 35 working days if meron po tayong hinihinging extension. So yun po ang qualification po natin pag sinabi po natin overdue pending FOI requests po. So next one.
For the certification of no overdue pending FOI request, kung dati po ang nire-require po natin ay signed by the FOI decision maker, this time it shall be our FOI champion. Now, generally, pag sinabi po nating FOI champion, it's the head of agency po, no? Yan po talaga yung general rule. Unless meron po tayong special order from the agency po natin mismo designating an official, preferably po senior official po natin as our FOI champion, then pwede na rin po siya yung maging signatory po natin for this one. But in the absence of such, it will be our head of agency. So next one. For the onboarding of the agency to the EFOI portal, again, this is for those newly established agencies pa po, no? Or for those old agencies na rin na hindi pa po nakakapag-onboard sa EFOI portal po natin. So next po. Again, we've issued FOIMC number 03 series of 2017. So way back 2017 pa po to, no? Isa po to sa mga unang requirements na ni-require ni FOI para sa mga agencies na lahat po dapat ng mga government agencies under the executive branch ay mag-onboard na po sa ating EFOI portal. So kung hindi pa po tayo nakaka-onboard, then might as well submit na po an onboarding form sa ating IT help desk para na sa ganun ma-onboard na po tayo sa ating portal and maka-receive na rin po tayo ng mga EFOI requests since this has been a requirement way back 2017 pa po. So next one. So this is a copy of our onboarding form. So you may download it through bit.ly/2025FOI templates po, no? So yung need lamang po nating i-provide na information ay yung ating agency acronym. We also have to provide yung ating agency seal or logo. So for this one, hindi po dapat siya nag-exceed ng at least 25 MB. We also have to provide the agency name, a short description of our agency, and also a complete description of the agency. We also have to provide yung ating agency website. Well, for those agencies naman po na wala pa pong website, then we can just also provide yung ating Facebook link or yung ating mga official social media accounts link po, no, for this agency website part po. We have to provide then yung ating list ng mga EFOI decision makers and receiving officers. So pag dito, ilalagay po natin yung name as well as the email address po. Since yun po yung mga i-enroll po natin dito sa ating EFOI portal. So yun lamang po yung mga reminders po natin in case na may mga agency pa po dyan na hindi pa po nakakapag-onboard. So kindly submit na po an onboarding request form po. So next po. Now, when it comes to the validation process, since sabi nga po natin kanina na we'll be strict with this one na po, no? Lahat po ng mga agencies na magsasubmit through this validation process po, no? Sila po yung mga i-evaluate po natin. So, in the absence of a submission po, no, or request for validation, then matatag po yung ating agency as non-compliant. So, for both the enhanced and institutional FOI requirements, kindly lodge a validation request through bit.ly/2025 FOI requirements. So hindi na rin po kami nagre-require ng submissions ng hard copy and even email submissions po. So lahat na po ng submissions for FOI requirements ay course through this bit.ly link na po. So kindly screenshot na lang din po and take note. So every year naman po, same lang din po tayo ng link. Ang binabago lang po talaga namin dyan usually is yung year. So paki-note na lamang po yung ating submission link. So next slide please. Now, when it comes to the late submissions, we'll be allowing po yung mga request for extensions po, no? Provided na magsasubmit po tayo ng isang justification letter signed by the head of the agency. Now, when it comes to the justification, it must be something outside the scope of influence of our agency para po ma-reconsider yung ating request for extension. So, next one. For the deadline, it's always the last day of the first month of the year. So it's always January 31 po. Yan po yung pinaka-deadline natin. So for the submission of the validation request, that's January 31. Same din po siya ng ating request for extension. So again, yung mga request for extension, in case na ma-foresee na po natin na will not be able to submit our requirements on time, we have to submit it on or before January 31. So next po.
So for the compliance status, para po magkaroon lamang po tayo ng idea kung ano yung possible na maging status natin po sa mga compliances na sinasubmit natin under FOI program, the agency is tagged compliant po if nasubmit niya po lahat ng requirements under the FOI program, and then nag-comply po siya with the prescribed conditions and format. So lalo na po dun sa mga FOI reports po natin, and kung na-post po niya ito sa ating transparency seal, and of course, timely submission of all required documents. So pagka ang agency po ay na-meet niya po lahat po ng conditions, then definitely po matatag ang agency as compliant. So lahat po dapat niya yan mamimit. So we have submitted all FOI requirements, complied with all the prescribed format and conditions, and of course, submitted po siya within the deadline, which is on January 31. So next po. Non-compliant naman po ang isang ahensya if hindi po siya nakapag-submit ng kahit isa po na FOI requirement, if hindi rin po siya nakapag-post ng requirement sa ating transparency seal or sa kanilang transparency seal or even doon sa kanilang official social media accounts, and if hindi rin po tayo nakapag-submit on time ng ating mga requirements, then definitely any of those grounds, non-compliant na po si agency. So next one. And if in case naman po na matag po tayo as non-compliant, we'll be notifying agencies. And kapag ka naka-receive po tayo ng notice of non-compliance, then pwede po kayong mag-send ng request for reconsideration signed by the head of agency. So similar with our request for extension, kapag magsasubmit po tayo ng mga justification, the reason must be outside the scope of influence of the agency or factors beyond the control of the agency para ma-honor po natin yung inyong request for reconsideration. So next one. And for the request for reconsideration, kindly address it to the Secretary, Presidential Communications Office through the Officer in Charge of Compliance Monitoring Division. So next po. As for the repercussions, so ano po ba yung possible na ma-meet ng isang agency in case po na matag siya as non-compliant? So first one, we have public disclosure. So the FOI PMO may publicly disclose po a list of all non-compliant agencies. So pwede po kami mag-release ng listahan kung sino po sa mga ahensya ang hindi nagko-comply under the FOI program. Additional oversight, pwede rin po kami mag-impose sa isang agency ng additional monitoring or oversight responsibilities, or pwede rin po namin silang subject to regular audits po hanggang sa ma-comply po nila lahat ng requirements under the FOI program. And lastly, ito po yung pinakabago natin. So, the FOI PMO reserves the right to recommend administrative liability sanctions to erring agencies who are given notice of non-compliance. So, meron po tayong grounds po dyan. First one, if kapag hindi po tayo nakapag-comply ng ating institutional FOI requirements and hindi rin po natin na-resolve pa yung reason kung bakit po tayo hindi nakakapag-comply dito sa mga institutional FOI requirements. And another ground is that we're not able to resolve all our overdue pending FOI requests. So pwede pong mag-recommend si FOI ng admin liability sa inyo pong ahensya. So next po. So ayan po yung discussion po natin for the enhanced FOI requirements po. So